Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, isang mapagpalang afternoon po muli sa lahat nating mga kapartner. No? Welcome back ulit sa ating programang Opinion Mo, kung saan po mga kapartner, idinisenyo po itong programa na ito mga kapartner para po sa inyo, sa lahat ng mga comment po ninyo na ating babasa. Parang, bakit paano pa ulit-ulit? Ay, nawala yung ano ko dito. Ayan pala. Ayun. Okay mga kapartner, no, ayan, samahan nyo naman po ako sa isang oras na naman po ng pagbabasa po ng inyong mga comments, at huwag nyo pong kalimutan po na mag-like, mag-share at nag-subscribe nyo po ang ating programang Opinion Mo this afternoon. At ayan, yung ating mga YouTube channel dyan mga kapartner, no, meron tayo sa DZAR 1026 at ating Facebook page, ang DZAR SMNI Radio mga kapartner. At kamusta naman po kayo dyan sa lahat ating mga kababayan dyan, sa lahat ng mga OFWs out there, sa lahat ng mga Team Bluetooth, Team Live, Team Replay. Good afternoon at lunes na po. Alam nyo mga kapartner, pag lunes no, parang ano, dati pa talaga no, ayan na naman si kapartner Carl, nagkukwento na naman. Nare-remember ko lang dati na ano, every Monday talaga, kahit nung nag-aaral pa ako makapartner, parang hirap na hirap talaga ako I don't know why. Kasi, syempre, from 2 days na weekend, Saturday and Sunday makapartner, then dun, ulit Monday, mag-aaral ka na naman. So, alam mo, parang gusto mo pang magpahinga. But since kailangan po natin lumaban, patuloy lang po tayo mga kapartner. At ayan mga kapartner, no. So kanina nakasama po natin, no, bago po yung opinion mo is yung programang Makialam with kapartner Almar. May nagsasabi, parang pareha sila ng ano, no, name, yes. Pero Admar yung isa, ito namang isang Almar yan. Kasama din po si Sir Jay Sonsa, isang veteranong broadcaster mga partner, at ang ating mga suking ekonomista, si Dr. Michael Bato, at ang ating, isa sa ating naging panauhin kanina lang mga kapartner is from the Transportation Group, ang presidente po ng Pasang Mazda, si Ka-Obet Martin mga kapartner. So tinalakay po talaga natin, no? And I just want to parang gusto ko lang balikan yung naging topic nila kanina regarding dun sa yung tuturuan yung mga mga drivers at conductor mga kapartner. Minsan napaisip ko, ang daming pwedeng sumali niyan, kasi maraming mga driver na hindi mo alam kung minsan mainit ang ulo, minsan naman parang wala sa mood mag-drive, kaya nakakakos ng bangga doon. O sa Bisaya, bangga yung banggaan. Kasi na-learn ko kasi yan doon sa sa Bacolod, is yung bangga lang is parang para lang. Oo. Bangga lang, ganun. Tapos yung sama, bangga ba? Banggain natin doon. Ibig sabihin, bangga lang. Ibig sabihin po niyan is para lang. So, yun yung nila. Para lang sa Bacolod. Nagets nyo na ba yung mga pinagsasabi ko rin? Oo, pagpasensya nyo na mga kapartner na medyo nag-ahalo-halo na yung mga pinagsasabi ko. Pero mga kapartner, patuloy pa rin tayo sa pagbabasa ng ating mga comments, kasi napakaganda po ng ating punto de vista this afternoon, at inline po to mga kapartner. Sana kung may mapa-playback tayo mga kapartner, no, sa naging pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa Hong Kong, kung saan mga kapartner, kitang-kita po talaga natin na namimiss po ng ating mga kababayan, ng mga OFW, si Tatay Digong mga kapartner, kasi napakainit talaga nagpagtanggap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And take note mga kapartner, hindi lang yan si Tatay mga kapartner, no? Unexpected din ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte with, gustong-gusto ko yung niya, yung hair niya dyan. Makopy nga yan, o, diba mga kapartner? Wala kayo, Vice President, pero bagets mga partner. Yung iba dyan, stress na. Kasi bakit sila stress? Hindi nila alam kung ano na bang gagawin nila sa buhay, kasi kahit gaano sila kagalit, kahit gaano marami na sila mga evil plans na hindi,
At kapartner, kaya ba nasabi mo iba? Basta, alam ko yon mga ganun mga kapartner, no? Pero dating Vice President Sara Duterte, napakaganda mga kapartner. Ha? Misjudge siya mga kapartner. Well, narinig naman po natin, no, yung buong speech ni VP Sara at ni Tatay Digong. At napakwento nga si VP Sara, kaya talaga, sabi niya, kaya pumunta po siya ng maaga dun kasi para dili sila mag-abot ni PRRD. Anong ibig sabihin hindi mag-abot sa Tagalog? Hindi sila anong tawag yan sa mag-abot sa Tagalog? Yung mag-cross ang landas, di ba? Napakaganda. Kasi yung ganon, alam niyo na yung mga partner kasi baka daw pagalitan siya. Alam mo, yung mga ganon, napakaganda ng kanilang sense of humor mga partner. Yun yung tinanim nila sa mga taong bayan, yung kabutihan nila, yung pagiging honest nila, yung pagiging hindi corrupt nila. Tingnan mo mga partner. Puro hindi na nila kailangan magpatawag o magpabigay ng ayuda, mag-request ng artista para kumanta, para mag-perform. Pag sinabi talagang na nasa isang venue, nasa isang sortie, nasa isang pagtitipon, nasa isang proclamation rally, pag sinabi mo talagang Duterte proclamation rally, grabe talaga ang mga tao mga kapartner. At what's the best mga kapartner sa kahapon na naging pasasalamat yun hindi yun siya rally mga partner, is pasasalamat yun kay Tatay Digong, pasasalamat na mga OFW kay Tatay Digong mga partner sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong sa kanila mga kapartner dun sa terms Duterte administration mga partner na panahon. So masasabi talaga natin mga kapartner na hindi talaga madadala ng pera-pera lang. Hindi. Kung ano talaga yung kabutihan mo, kung ano talaga yung prinsipyo mo, at kapag isa kang leader mga kapartner, or let's say politiko, kasi yun naman talaga yung mas alam natin mga kapartner, na you have really one word, at yung service mo ba, you have the sense of service mga kapartner, tapos public, para ka talaga sa publiko, tatay ka talaga, masasandalan ka talaga, dun talaga, parang kung dun mo makukuha yung heart ng mga Pilipino mga kapartner. Hindi yan sa mga ayuda, hindi. At ayun mga kapartner, so basa-basa muna tayo sa ating mga comments mga kapartner. Dito muna tayo sa ating Facebook page kasi baka magtampo na naman to sila. Nagpapa-shout out si Maria Quinex Maria. Kay Kiambao Maria Teresa, Mayagat Panapon po, sir. Okay, kanin sir J and Sir Almar. Watching from Paris, France. Oh my God, Paris, France is one of my dream country. Ano pa si partner Carla? Okay. Sabi naman dito ni Laakmer Igot, basta vote straight, PDP Laban. Yan, nagpapasyata si Sena SF Gucci, tapos Sena S. Gucci. Thank you, Sir J, for the info. Okay. At dito naman tayo mga kapartner. Andyan na naman si Gold Magic Finds. Ayan, maraming salamat po sa iyong pakulay. Sir Gold Magic Find. Thank you so much po. Okay. Sabi naman dito na basa-basa muna tayo ng mga comments natin kanina mga kapartner kasi wala nang sapat na oras kanina sa pagbabasa si kapartner Almar at si kapartner Jason sa kasi naging mainit ang kanilang talakayan mga kapartner. Okay, sabi naman dito ni Arcelia Zenea, ang saya-saya namin kahapon sa kampon sa kahapon. Ang saya-saya namin kampon sa kampon? Kahapon sa Southern Stadium, Hong Kong, lalo na nang dumating si VP Inday Sara Duterte at si PRRD. Grabe talaga ang pagmamahal kay Tatay Digong. May the Almighty God protect you, PRRD. Sabi naman dito sabi ni Linmar, magtagpo. Tama ba yung magtagpo? Okay, sabi naman ni Georgia Rocas, kahapon ko lang nasaksihan, ang galing palang kumanta ni ka-partner, yes, Jade Calabros. So, kahapon ko lang siya nakita at narinig kumanta, ang galing ng boses niya. Okay, gusto niyo din sampulan ko rin kayo? Wag na lang, baka okay, sabi naman dito mga ka-partner, hindi ko siya mausog, hindi ko alam bakit. Okay, sabi naman dito ni Felix TC1. Hola, Miss Carla. Buenos dias. Hello sa'yo. Felix, magandang hapon. Kay Linmar Vote Rate, PDP Laban, Lucky 10. Sabi ni Georgia Rocas. Okay, ito na yung sabi niya. Hindi ko medyo ma-view yung Okay, ito na pala. Okay, sabi ni Georgia Rocas, sabi ni Chihuahua, yun daw, libo-libong umaten kahapon sa event dito sa Hong Kong. Ay members daw lahat ng KOJC. Wala na lang silang makita na ibang ibabato kay PRD, kaya puro fake news. So, hindi po yun lahat KOJC baka partner.
yung mga OFWs po yun mga kapartner. Pasasalamat po yun ka Tatay Digong. Sabi naman dito mga kapartner, no? Okay, wait lang. Sabi naman ni Kimchi 70, nakakagutom naman yung Kimchi 78, malamang gagawin nila tulad yan sa KOJC. Okay, Jeb Rivera, sino kaya ang natuluyan? Okay mga kapartner, marami tayong nagko-comment dito. Ayan, patuloy lang po kayo mag-comment mga kapartner. Sabi ni Ursula Zinia, hindi na kailangan ang singer, si Sir Jade lang, tama na. O di okay, wow, bahala ka dyan, joke lang. Sabi naman ni Leia Okada, wala, napatawa lang siya. Okay, sabi ni Georgia Rocas, we're talented ng mga taga-SMNI. Na-meet ko si Miss Hannah Jane at si Admar. Wow. Sabi na, kanta po, magkita po Miss Carl. Sabi ni Tenten. Ayan mga kapartner. At, so mga kapartner, na huwag niyo pong kalimutan na kalabitin niyo po ang dapat ninyong kalabitin dyan para makinig po sa ating programang Opinion Mo kasi grabe talaga yung makagabi talaga. Grabe. Yung maging punto de vista natin mga kapartner, no? Kumbaga, marami talaga kayong masasabi dito mga kapartner. Marami kayong masasay sa ating punto de vista this afternoon mga kapartner. Okay. Ay, hello kay Tassie Labo. Magandang hapon sa inyo mga kapartner. At ayan na po mga kapartner, no? So, alam po talaga natin na ano ang dapat nating gawin mga kapartner bilang isang Pilipino, di ba? Which is, doon din ako nabilib sa Pilipino mga kapartner, no? Tayo as a Filipino. Kasi, meron kasi tayong tinatawag na thankful and grateful hearts sa mga taong talagang nagbigay talaga ng totoong serbisyo, binigay talaga nila yung buhay nila. Ngayon alam naman talaga natin mga partner na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinahabol po talaga siya. Sabi nga niya, 'di ba, na meron na daw siyang warrant of arrest from ICC. Sabi nga niya dun sa naging speech niya na wala man akong ginawa sa kanila, wala man akong kasalanan. Parang ginawa ko naman yung kung anong dapat. Tapos natanong din niya, bakit yung ginawa ko? Para ba yun sa sarili ko? Para ba yun sa pamilya ko? Hindi. Sumagot ang mga OFWs doon sa Hong Kong para po tatay sa mga Pilipino, para magkaroon naman po tayo at maka-experience naman po tayo ng safety sa Pilipinas. Kasi nung panahon yung makapartner, nung pumasok na, umupo na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, grabe talaga ang droga ng mga kapartner. Grabe talaga ang patay. Lalo na sa mga inosente mga kapartner na hindi mo talaga alam kung meron ka pa bang tatakbuhan. Nung umupo na po si Tatay Digong mga kapartner, dun lang po talaga natin na feel na safe po tayo, dun lang po talaga natin na feel na mahal talaga tayo mga kapartner ng ating Pangulo mga kapartner. Sabi naman ni Lynn Marie, nakakaiyak ang ganap kahapon sa Hong Kong, lalo na nang dumating si VP Inday Sara at PRRD. Alam mo mga kapartner, no? Looking at them, seeing at them, you will be really proud to become a Filipino na. Meron tayong leader na ganyan mga kapartner. 'Di ba? Alam mo si VP Sara nga talaga yung siya nag-speech na siya, yung parang napapakinggan, hindi ka talaga naboboring ba? Lalo na parang hinihintay mo talaga bawat namang words na lalabas sa bibig niya. Very, very excited tayo mga kapartner, tuwang-tuwa tayo. At makita naman po natin sa flash natin ng mga screen mga kapartner na they are very emotional. Why? Because namimiss talaga nila si Tatay Digong sa lahat ng ginawa ni Tatay Digong para po sa Pilipinas mga kapartner. Kaya patuloy po talaga tayo magdasal para kay Tatay Digong mga kapartner. Sabi ni Georgia Rocas, ang ganda ng mga taga-SMNI, talented po. Naging tagahangan niyo ako ng masubaybayan kung nangyari sa inyo doon ko nakita na ganda pala. Yes po, yung KOJC Siege. Marami talagang namangha. Marami talagang, kasi nga, ganito kasi ng mga kapartner, no? Siyempre, nakilala po si Pastor Apollo C. Kibuloy, senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy, before po sa tumakbo as a senator, is pastor talaga siya, syempre. Kasi yun naman talaga yung tawag ng Diyos sa kanya mga kapartner, no? Syempre, siguro yung ibang mga Pilipino, mga ibang tao dyan, so parang tinitingnan lang kami, diba? As a church, yun, so, nagsisimba, ganyan. Iba lang yung way of pagsasamba po namin, ganun. Pero hindi talaga nalalaman kung ano po yung mga tinuturo talaga ni Pastor. Ito po talaga yung nangyayari sa loob ng Kingdom Nation, sa loob ng Kingdom mga kapartner. Which is, nung kay AJC Siege, kita na talaga sa buong mundo mga kapartner kung ano po talaga yung mga pagtuturo ni Pastor. Unang-una po talaga dun mga kapartner is yung pagmamahal. Madali lang po talaga sabihin na you may love your enemy. Madali lang yan sinabi, yung mga I love you na words.
sa opposite sex. Madali lang po talaga siya sabihin. Pero yung love kasi na ipinakita ng KOJC that time, nung KOJC Siege mga kapartner, is really an extraordinary love. Bakit mga kapartner? Kasi hindi po basta-basta yung hinarap na mga kasamahan namin dun sa ground zero mga kapartner. 'Di ba? Dinesecrate na nga yung lugar namin dun sa loob. Hindi na kami makakapasok sa sarili naming cathedral. Meron na kami mga restrictions sa mga different places sa loob ng compound. Dati free po talaga kaming pumunta dyan. Binalahura po talaga yung loob ng KOJC Siege. Pero makikita niyo naman po kung ano po ang response ng mga full-time miracle worker po doon mismo sa KOJC Siege mga kapartner, na love lang. Pakita lang talaga natin kasi nasa Biblia yan eh. Kaya alam mo, yung nangyaring KOJC Siege that time, as a member po mga kapartner, there's really a time din na sa akin, sa sarili ko personally, na makakatanong ka talaga na may Diyos pa ba? Yung ganun, yung typical na tanong lang. Pero that is really blessings in disguise to the world mga kapartner. Ayan. Then, sabi ni Lynn Marie, KOJC Siege, 16 days akong sumubaybay noon. Halos wala din akong tulog. Lalo na po kami mga kapartner na halos madaling araw po sila sumusugod doon, 'di ba? Tapos wala po talaga kaming ibang alam mo 'yun, wala kaming ibang strength kundi prayer lang talaga mga kapartner. Kasi yun yung turo ni Pastor Paulo C. Kibuloy sa amin, na prayer is the most powerful weapon. Wag po nating maliitin yung prayer kasi grabe po talaga yung power nun mga kapartner. And lahat po na nangyayari po sa loob ng KOJC mga kapartner, it's really talaga. God's will po yan mga kapartner. So ayun na nga mga kapartner, no, alam naman natin, meron din tayong latest na mga balita ngayon mga kapartner, na meron mga naka-full battle gear po dun sa Davao International Airport, which is, doon nakita ko po siya, nag-reflect na naman yung nangyari sa KOJC Siege. Kasi ganun na ganun talaga, naka-battle gear talaga sila mga kapartner, no? And parang magpa-flashback po siya sa'yo na grabe talaga yung nangyari, o nakikita niyo naman mga partner, for what? And which is naman, 'di ba, naglabas naman din ng statement yung PRO11 regarding that mga kapartner, na meron lang silang exercise na ginagawa mga kapartner. Pero yun din, yung hindi lang talaga maalis sa isip natin, no? Kasi ganun din, bago talaga sila lumusob din dun sa loob po ng KOJC mga kapartner, sa central headquarters namin dun sa Kumang, ganun din. Nag-exercise sila, nagja-jogging sila with full battle gear mga kapartner. So in preparation pala yun mga kapartner, para lusubin nila ang loob ng KOJC compound. Pero at the end of the day mga kapartner, sabi ni Pastor na forgiveness pa rin ang nakikita ni Pastor, despite sa lahat ng mga ginagawa mga kapartner, na mga kapulisan, ng pamahalaan mga kapartners. Pastor is still praying. And then despite mga kapartner sa lahat, meron pa talaga siyang plano na maganda para sa Pilipinas. Despite sa mga persecution mga kapartner, na ginagawa pang uusig, pang-aapi kay Pastor mga kapartner, nakita pa rin niya na dapat talaga tulungan ang bansang Pilipinas mga kapartner. At ayan mga kapartner, no? So marami pa tayong dapat pag-usapan mga kapartner, no? So ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan ang ating punto de vista this afternoon. Ito, tanong to mga kapartner, bakit maraming Pilipino ang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? At meron akong nabasa dito na comment, sabi niya, kailangan pa bang itanong yan? Yes, kailangan itanong at kailangan mo din siyang sagutin. Ayan mga kapartner, okay. Sabi naman dito, basa-basa tayo ng ating mga comments mga kapartner, no? Sabi dito ni Bench Naig Tabuena, bilang isang OFW, sa kanya lang namin naranasan o naramdaman ang tunay na malasakit sa bayan. In my 17 years in abroad, sa panahon lang ni Tatay Digong ako naging proud maging Pilipino. Sa panahon niya pa lang ako nakaranas na pinupuri ako ng mga katrabaho kong ibang lahi. Na swerte. Alam mo, I really like this one. Kasi nung basta hindi ko siya ma-explain, nung panahon talaga ni Tatay Digong, proud talaga ako na Pilipino mga kapart. Proud naman tayo from the very beginning. Pero mas may iba siyang standard, parang mas may iba siyang kumbaga, basta iba siya pag sinasabi mo Pilipino ka that time. Kahit pumunta ka ng abroad, or meron kang mga foreigners na makikita mga kapartner, Filipino, Duterte, good. Gaganon yan mga kapartner, kasi mafe-feel mo talaga sa kanya yung genuine na heart niya mga kapartner, yung pagmamahal talaga niya sa bayan mga kapartner, na no matter what it takes,
gagawin talaga niya yung trabaho niya, mga kapartner. Okay, sabi naman, nakarelate lang ako dito, no? Patuloy ko lang yung pagbabasa. Sabi niya, katrabaho ko ibang lahi na swerte. Swerte ko bilang Pilipino na may presidente kaming kagaya ni FPRRD. Tumaas ang tingin ng ibang lahi sa mga Pilipino noong si Tatay Digong ang presidente. Ramdam ko yun dahil naranasan ko. Hindi po to lip service lang, hindi po to scripted lang para mapaniwala. Siyempre, sino pa lang makakashare? Yung my own experience talaga, mga kapartner. Ayan, sabi naman dito ni Aling Maria, siya lang ang presidente na hindi natakot puksain ang droga at hindi kurakot. We love you, Tay. Wala na ko tatay, kaya ikaw na tatay ko. Okay, wala na po siya tatay sa si Tatay Digong. Sana po humaba po ang buhay mo. Sabi naman ni Ayesha Hassan, siya lang yung kaisa-isa lang presidente na naramdaman mo talaga ang pagmamahal niya sa Pilipino sa dami ng nagawa niya. Siguro kung mataas-taas na panahon ang ibinigay sa kanya, pwede maging katulad na tayo sa ibang bansa. As an OFW, naramdaman ko talaga yung pagbabago, lalong-lalo na yung mga staff sa embassy. Dati kasi parang kung sino sila, magtanong ka lang, iba kung sumagot. But during his term, nagbago lahat. During ka-partner, always remember, ito din yung sinabi ni Senatorial Aspirant Pastor Polo C. Kibuloy. Kung ano yung klaseng leader meron kayo, yun yung bunga. Oo, totoo talaga yan. Yung parang kung ang leader nyo ganito, may excellent points, excellent talaga yung nasasakupan niya. Kung yung leader mo, mabait talaga siya, may malasakit sa bayan, it will really flow talaga. Pero kapag leader ka, nilagay ka dyan, for the sake lang, na ilalagay ka na dyan, wala ka namang plano, puro ka na lang korap, puro ka na lang pagnanakaw, expect the expected na magnanakaw talaga yan, mga kapartner. Ayan. Okay, patuloy ko lang, sabi naman dito, during pandemic, sa dami na nagawa niya, thank you talaga Tatay Digong sa pagmamahal mo. Kaya, andito kami para suportahan lahat ng candidate mo. Ay, maraming salamat po. Sabi naman dito ni Mona Lisa Siriban, dahil totoong nagsilbi sa ban, hindi mambubudol. Okay, sabi naman dito ni Gilda Eglov Aguaviva, sabi niya siya ay tunay na leader para sa mga mamayang Pilipino. Sabi naman dito ni William Paul, bilang isang OFW, solid kami Duterte kasi may isang salita si FPRRD at may ginawa. Hindi tulad ngayong pero puro lang salita, walang nagawa at never naramdaman namin na mga OFW tulad ngayon bumalik na naman ang tanimbala sa NIA. Kaya Pilipinas Duterte pa rin kami. Sabi naman dito ni Mandy Madhatter, kasi totoo, nakikinig sa pangkaraniwang tao, iniisip ang kapakanan ng bawat Pinoy, naramdaman kung yung progress ay nakikita. I felt safe. Ang dami pati yung driver ng Uber sa Dubai, kilala siya and he was excited pa nung binanggit niya name ni PRRD. God used him as a tool to give our nation dignity. Wow, super nice naman. Nakakano naman ng balahibo yung mga pinagsasabi niya. Pwede ka na magsulat ng isang speech. Okay, sabi naman dito, eto, lang siya, simple word. Sabi niya man ni Christine, because he is what he do, not what he say. Oy, ganda-ganda naman talaga. Ang tatalino ng mga Pilipino, no, sa English. Okay. Sabi ni Froville, his works, leadership are for the Filipino people. And with the Filipino people, what goes around comes around. Mabuhay ka, FPRRD. Ang sarap magbasa ng ganito, no? Yung purong pasasalamat lang. Minsan kasi ngayon parang pag binabasa mo, puro mura na lang makikita mo. Sabi ni Roger Balingasa, siya lang ang galit sa mga adik at sa mga rapist. Mamamatay tao at may malasakit sa mga bata at sa buong bansa. Sabi naman ni My D. Rose Palma, the best president in the Philippines, may malasakit at magmamahal sa sambayan ng Pilipino. Maraming nagawa sa Pilipinas at higit sa minamahal ng mga Pilipino dahil tunay ang kanyang pinapakita. Sabi naman ni Evelyn Ramirez, hindi siya kurakot, strong leader. I like his war on drugs, war on terrorists, fight oligarchs, fight oppression, and abusive government officials. Okay, dito naman tayo sa ating live, mga kapartner. Sabi naman dito ni Alas Copas, kahanga-hanga talaga ang pagiging member ng KOJC. Walang puot o galit sa puso. Maraming salamat po. Actually, before din po kami siguro na pumunta din sa KOJC, mga kapartner, no? Or wala pa talagang our hearts also is full of we came from different stories, different testimonies to share. Yun yung masasabi ko, mga kapartner, na it's not really easy na hindi siya one time na pag sinabi mong may galit ka sa kanya tapos mag-forgive mo, hindi.
unless mga kapartner na may tinatawag tayong divine intervention from the Almighty Father, mga kapartner, yung siya talaga mismo ang magbabago sa through the Word of God na naririnig po namin kay Pastor Paulo C. Kible, mga kapartner. Hindi talaga siya magte-take effect kung ikaw lang talaga mismo. You really need God in your life. Kung gusto mo, if you really want a true change, mga kapartner, totally change talaga sa sarili mo. Kaya, malaking pasasalamat talaga namin sa pagtuturo ni Senatorial Aspirant Pastor Paulo C. Kibuloy for everything na ginawa niya sa amin, sa pagtuturo niya ng hindi siya napapagod talaga magturo eh. Hindi talaga siya napapagod. Tapos, ang ano kasi ni Pastor is, hindi ka tinitingnan kung ano ka ngayon. Tinitingnan ka tinitingnan ka kung anong magiging ikaw ba, kung ganun. Hirap naman English. Kumbaga yung, who will you become? Not in the present, but who will you become, mga kapartner. So, maraming salamat din po. Yun talaga yung malaki din akong pasasalamat ko talaga personally kay Senatorial Aspirant Pastor Paulo C. Kibuloy. Kasi from the very beginning, he took care of us, mga kapartner, binihisan, pinaaral kami. And yun din yung mga kapartner na may mga tao talagang ganyan. That's why, best friend talaga yan sila ng Tatay Digong kasi may mga prinsipyo sila. Parehos talaga silang may prinsipyo at pareho talaga sila mga kapartner na may pagmamahal talaga sa bayan. Alam mo yung pagmamahal hindi sarcastic, hindi plastic. Yung genuine love. Alam mo kasi kapartner, no? Mafe-feel mo talaga yan sa tao kung totoo ba talaga siya or hindi. Yun talaga yung masasabi ko. Kaya di ba pag pasok ni VP Sara, naging emotional ang mga tao. Lalo na pagpasok ni Tatay Digong dun sa stadium, mga kapartner, nag-iiyakan ang mga OFW. Bakit? Kasi nararamdaman nila ang kabutihan ng isang tao ni Tatay Digong, mga kapartner. Yun talaga, yun na yung, ngayon, dapat itanim, wag yung ayuda. Kasi naku, mapapalitan lang yan. Sabi naman ni AZ Patuinan, pinadama kasi ni FPRRD na may gobyerno na nagsiservisyo sa Pilipino, kahit mayaman o mahirap, ramdam talaga natin. Sabi naman ni Michelle Mangarin, we love PRRD dahil siya lang ang presidenteng tunay nagmamahal at nagmalasakit sa mga OFW. And thank you Pastor Apollo and KOJC sa pag-organize ng mga sorties ng PDP Laban. Napakaayos watching from Dubai. Maraming salamat po. Palakpakan po natin yan. Sabi naman ni Leia Okada, mayabang ako ng si Tatay Diggs ang presidente ngayon. Nakanguso na lang. Anong klaseng nguso yan, Leia? Nakanguso na lang pag may nagtatanong ng mga Japanese kong customers, hi, sayang ang panahon. Sabi ni Lynn Marcy, PRD lang ang may puso at may malasakit sa taong bayan at hindi kurap. Sabi ni Duterte Pinay Loyal 20, hello, Eminic Channel. Okay, as naman kay OJC at ating pastor, Senator Apollo C. Kibuloy. Okay, maraming salamat. Supporter from Beijing, China. Sabi naman dito, ni Nilda Argiles, hello Nilda, nagpapa-shoutout siya. Sabi ni Duterte Pinay Loyal 28, kasi totoong tao si PRD, the best president sa buong buhay ko. Ayan mga kapartner, no? Sabi naman dito ni Andrina Neri, Solid Duterte kami. Sabi naman Hija Bukish Aznil, because the best president of the Philippines, we love to all the ano daw? Because the best president and Philippines, we love to all the Filipino and honest na nagmamahal sa kapwa buong bayan. Love you, Ma'am Sarah. Take care yourself. Okay, sabi naman dito ni Rashina, the only president who showed his love to his country during his admin, I was proud OFWs because he lift up our pride and dignity. Sabi naman ni Vanjie Carpio, may pusong mapagmahal sa mga mahihirap na Pilipino at mapagmahal sa bayang Pilipinas. Sabi naman dito ni Romeo Aguilar, PRD, may panindigan, may prinsipyo, mapagmahal at may malasakit sa taong bayan. At ito naman, baka sabihin na naman tong iba dito, bakit puro ano yan? Puro ano? Baka si Duterte kayo dyan eh. Kahit screenshot ko pa itong mga kapartner, lahat ng mga comments itong mga kapartner, puro talaga pagpapasalamat. Actually, naghahanap din ako. Baka may hindi nagmamahal kay Tatay Digong dito. Hanapin natin at basahin natin. Pero legit, wala talaga akong makita mga kapartner. And no worries, pag meron dito, I hate PRRD, sabihin at babasahin ko agad sa inyo mga kapartner. Okay? Sabi ni Gracie Salabe, I watched Duterte struggle but he never gave up. Most of the Filipino people inspired of what he did for our country. I salute him for being a brave man, a true leader. Duterte is the best. Yun din talaga ang sinabi ni Senatorial Aspirant Pastor Paulo C. Kibuloy. Huwag niyo akong tawaging politiko. Just call me a leader. Kasi there's really a big difference between the two mga kapartner. At alam niyo yun mga kapartner kung ano yun. 'Di ba? When you say leader ka, ibig sabihin magpakita ka ng
example ka. Example ka sa mabuti. Hindi ka example sa mangurap ka. Hindi. Example ka, ibig sabihin, you are the first to be in the room and you're also the last to leave the room, mga kapartner. At saka, pag leader ka, may isang salita ka, tsaka kung leader ka rin, alam mo kung anong ginagawa mo at alam mo, kasi leader ka, dapat alam mo na at napipicture out mo na kung saan patungo ang mga tao mo at bansang Pilipinas. Hindi natin alam kung ano. Hindi nga natin minsan maintindihan ng mga pinagsasabi. O, diba? Kagaya ni Tatay Digong. O, pag sinasabi niyo, bakit ba kino-compare? Bakit always yung inaano si Tatay Digong? O sige, sabihin niyo sa akin, sino ang mga pwedeng presidente pwede ko i-compare? Yung may nagawa, i-comment niyo i-comment niyo sa akin dito. Kaporter Carla, puro lang kayo dyan ganyan. Oh, just tell me, i-message nyo, sino bang masasabi nyo na presidente na mapaproud of tayo na may nagawa, mga kapartner? Na grabe talaga yung nagawa sa loob lang ng 6 na taon. Ayan. Alangan naman mag-example tayo dito ng mga walang ginagawa, diba? Alangan naman mag-example tayo dito ng mga corrupt, diba? Oo. It's just like, yung mga nasa kabila, masakit lang talaga. Siguro pag andun ako sa sa side, or doon sa position nila, masakit lang talaga tingnan na people still really love the Dutertes. And that is really the mere fact, which is, it's very hard to accept, it's very painful to accept, lalo na yung mga taong may galit talaga sa kanila, mga kapartner. Kaya ngayon, ginagawa na nila ang lahat ng gusto nilang gawin, mga kapartner. Oo. At alam naman natin, isa sa naging biktima dyan, mga kapartners, yung Senator Aspirant Pastor Polo Sigibe, political persecution, pero nakita mo pa rin yung how genuine Pastor is pagdating sa friendship nila ni Tatay Digong, mga kapartner. Mapapasana all ka talaga. Sana all may ganun din tayo ng mga friends. Okay, sabi naman dito ni Lay, Agire, PRD may pagmahal at malasakit sa mga Pilipino at kayang ipagtanggol at protektahan lahat ng mga Pilipino sa ang sulok ng mundo. Okay, sabi naman ni Rosana Aquino, kasi sa kanya naramdaman namin ang tunay na pagmamahal ng isang Pangulo. Love you, Tatay Digong. Sabi naman dito, mga kapartner, marami pa tayong mga comments. Sabi naman dito ni Giovanni Aitona, si President Digong kasi may pagmamahal sa ating bayan. Sa lahat kasi naging presidente ng Pinas, si Digong lang ang may malasakit. Tingnan nyo sa kapanahunan niya, lahat takot, mga politika man o negosyante at ordinary citizen, walang sinasanto. Di katulad ngayon, naglipa na ang mga kurakot sa gobyerno at mga drugista kasi ang kasalukuyang admin, baka ma-Mr. Chair tayo. Yun din po yung mga paalala natin sa lahat natin mga viewers. Huwag po tayong magmura at huwag po tayong gumamit ng mga kahit alam mong bagay sa kanila, joke lang. Yung mga inappropriate po na mga pangalan para po tuloy-tuloy po yung natin, mga kapartner. Kasi sobrang mahal po tayo nila, mga kapartner. To the point na pag mahal nila tayo, nag-gurgur tayo, mga kapartner. Pero tayo. Okay, sabi naman ni Kimari Vasquez, may malasakit sa kapwa-tao kahit sino, walang pinipili. Maraming buhay na tubos sa ibang bansa laban sa bitay at maraming adik na natakot sa tukhang humina ang krimen dahil takot magdroga ang mga tao. Sabi naman dito ni Eugene Cia Zane, Pangulo na may malasakit sa mamayang Pilipino, may pananaw sa bayan, may prinsipyo, may salita at mahal ang bayan. Hindi puro pangungurakot at pinapabayaan ang drugs. Hindi katulad ng administrasyon, Okay, wala nang bagsak ng Pilipinas. Dapat sa lalong madaling panahon, ibalik na ang Duterte. Sabi ni Ching Grace, the only president na ma-feel mo talaga yung overwhelming love and passion for our country. The first president na makakaluha ka pag nag-speech ka. Lalo na ngayon na he's getting older and was betrayed by the people they thought can help uplift the lives of Filipino people. Mga kapartner, na inline pala sa naging speech pala ni VP Sara kahapon. Marang pahayag dyan si yung bagong itinalagang Presidential Communications Office, si Undersecretary Attorney Claire Castro, mga kapartner. Kasi natanong kasi siya, natanong kasi siya kahapon. I mean, hindi siya natanong. Na-share pala ni VP Sara dun sa naging speech niya dun sa Hong Kong na yung Office of the Vice President, nagpasalamat kasi siya na andyan pa rin yung taong bayan. Well, yung gobyerno, wala na, iniwan siya. Tapos sabi naman doon ni Yusek Claire Castro na, in response, sabi niya, baka siya ang nang iwan. Ay, iba naman talaga to, no? Okay. Sabi nga dito, no, ni VP Sara, and I quote, sabi niya, akala ko kasi mas gusto niya
ng mas magandang bind kasi ang plataforma namin nang tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin niyo na naman na scam kami ni Inday Sara. Well, ang response naman doon ni Yuse Claire Castro, kung na-scam po siya ng unity team, isn't it the other way around? Ay, binaliktad po. Hindi naman po siguro inakala din ng mga miyembro ng unit team na mabilis magastos ni VP Sara yung 125 million confidential funds in just 11 days. Hindi rin po siniguro. Ay, ako na basahin. Basta alam niyo na yun, mga kapartner. And dito naman tayo sa ating live, mga kapartner, no? Sabi naman dito ni, okay, galaw-galaw naman kayo dyan sa ating YouTube channel sa DZAir 1026. Sabi ni Flor de Liza Clanog, true Miss Carla. Anong true doon? Sabi ni Flor de Liza Clanog, the best president PRD at vote rate po tayo sa 9 Senator PDP. Sabi naman ni Lucia Makapanas, puro pahirap tuloy sa mamayan. Nangyayari ngayon, binabalik-balik niyo po kami sa mga Maraming salamat ka, Flor de Liza Clano, sa dahil masipag ka mag-share. Palakpakan kita. Mag-share, mag-subscribe. Ayan, maraming salamat. Okay, sabi naman dito sa ating mga dito sa ating mga comments sa ating Facebook page, mga kapartner. Sabi ni Matthew Aringo, because he represented the true head of the country. Sabi ni Zalde Sangko, dahil siya strong leader, lahat ng gawa niya tulad ng Boracay, nalinis droga, nasugpo ang korupsyon, nasugpo rin kabaliktaran, korupsyon at droga, kompleto rekados na ang blank, gumagamit ang korupsyon, inubos silang pera, baing kawawa tayong lahat. Okay, sabi naman dito ni Evangeline Padua, mahal sila ng mga tao dahil may puso siya na compassionate at may dignidad. Siya yung leader ng bansa na may 100% pure na maglingkod, kamay na bakal at may pusong mamon. Ay, pusong mamon, mga kapartner. Okay, wait lang ha. Okay, may pusong mamon sa mga dukha. Madaling lapitan. He is not compromising leader. What is bad is bad. What is good is good. He is a leader with dignity. Sabi naman dito, best president ever daw si Tatay Digong, mga kapartner. Kaya nga kahit na malamig yung pinipilit talaga ni Tatay Digong pumunta dun, 'di ba, mga kapartner? Kaso limited lang yung oras, mga kapartner, no? Bakit hindi ko makita yung yung YouTube channel talaga dito? Alright, sabi naman dito, mga kapartner, ni KJC Pipito Castro, because he do what he says, full of integrity, heart, and true compassion to the Filipinos. Si Duterte lang ang president ang may malasakit sa Pilipinas at pagmamahal, kaya solid kami, Duterte. Ayun, yun yung sabi nila, mga sabi naman dito ni sa ating mga comments sa ating YouTube live. Okay, kay Flor de Liza Clanog, maraming salamat na nagpapa-shout out always. Kamusta naman kayo dyan? O mga kapartner, pag nag-comment naman kayo, magsabi po kayo ng lugar nyo, saan? Kapartner ka lang, hirap talaga ng mga requirements nyo dyan ba sa DZAR? Well, kasi mga kapartner, para malaman po natin hanggang saan po aabot ang 20 pesos. Hanggang saan po aabot yung ating broadcast, mga ka-partner. Okay, wait lang ha. Hindi ko talaga siya ma-search. Hindi ko alam bakit. So, okay. Sabi naman dito ni Buhay Qatar Vlog, dahil sobrang ramdam namin, sobrang laki na gawa ni Tatay Digong, lalo na mga ka-partner, lalo na sa aming mga OFW tulad 10 years passport, tapos pinaka-the best na gawa niya yung pagsugpo sa mga dorogista, kaya hindi lumingon sa nagawa ni Tatay Digong yung mga taong walang utang na loob, yung mga adik, kriminal, yan, galit na galit kay Tatay Digong. Oo nga. Sabi nga nila daw, pag galit ka daw ni Tatay Digong, ano ka daw eh. Okay, sabi naman dito, mga ka-partner, may tunay na pagmamahal at malasakit. Ayan. Sa sambayan ng Pilipino, masipag, matalino, higit sa lahat, mga kapartner. Okay. Ano ba yung inano mo, kapartner Carla? Hindi kasi meron kasi tayong post dito sa ating YouTube. Oo, hindi ko siya ma-search. Ang hirap ng YouTube ngayon, no? Bakit hindi siya ma-search? Yung para kung gusto mo ma-search, yun dapat mo i-search. Pinapahirapan ka. Kasi sabi nila, baka nag-gurger na kayo. Naku. Pag nag-gurger kami, kulit talaga sila, no? Hindi talaga siya nasa-search, no? Kaya, di ba, comment niya kayo, mga partner. Minsan kasi pag ka dito sa YouTube, tapos gusto mo yan, like sa DZAR,
Iba yung lumalabas kasi. Hindi talaga yung live mismo yung lumalabas. Baka kailangan natin sigurong lagyan ng live. Live. Oh, 'di ba? Wala ring gumagawa. Ang ganda, ang galing-galing naman ng YouTube ngayon. Mahal na mahal kita YouTube, ha? Alright, sabi naman dito, okay, Leia Okada watching from Japan. Kamusta naman dyan sa Japan? Leia Okada, kamusta naman yung ano dyan? Ano ba ngayon dyan? Anong oras na ngayon dyan? Sabi ni Johnny Agustin, good afternoon, Ma'am Carla, watching from Macau po. Solid Duterte, Macau. Napurtala ka dyan. Sabi ni Simon Jose, magandang hapon po, dito kami sa Negros Occidental. Palakpakan natin. Kasi, Kapatid Carla, bakit mo pinapalakpakan yung sa Negros Occidental? Wala lang, feel ko lang. Hindi, kasi very proud tayo mga kapartner, no? Kasi nga, yung mga kababayan, hindi naman tayo nagsha-shoutout lang dahil sa mga ano tawag niyan dito lang sa abroad, dito sa Philippines. Sabi ni Florida Zaclanog, I remembered on 2016 nang tumakbo si PRD, nagbanta pang kapatid ko sa mga magulang. Ay, bakit? Magulang ko na hindi sila padalhan ng allowance pag hindi binoto si okay, PRD, ganun namin kama si Tati Digong. Sabi ni Simon Jose, best president ever. Okay, sabi naman dito mga kapartner, no, ni Jovelina Ibanez, ramdam ng Pilipino ang pagmamalasakit ni Tatay Digong, taong bayan na pilit sinisira ng mga inggit na inggit sa mga Duterte. Alam mo mga kapartner, yung inggit, malayo yung masyadong yan eh. Masyadong, ang tawag niyan, masyadong malalim yan kumbaga. Sabi ni Andrina Neri, isa lang masasabi namin, the best siya, di mapantayan na kahit sino may kamay na bakal, yun ang dapat takot, lahat adik, magnakaw at higit sa lahat ang mga kriminal. Sabi naman dito ni Setyembre 19. Ito palagi natin, hindi ko alam bakit Setyembre. Siguro ito yung pangalan mo, no? Siguro birthday mo to. Okay, isang tunay na leader sa mamayang Pilipino at ipinagtanggol ang mga mamayang Pilipino sa mga abusadong, mapang-abuso, mga masamang tao. Maraming mabuting nagawa sa panahon ng kanyang pang-government. Hindi makalimutan ng mamamayan. Sabi ni Long Valdzilia, PRRD sa sakripisyo ang sarili para sa bayan bilang Pangulo, kinalaban niya ang mga kriminal, mga CPP-NPA, mga salot sa lipunan, pero may ilan na dinipensahan pa ang kriminal. Nagmahal lang si PRRD sa bayan. Alam mo, parang gusto ko yung mo dito, kapartner, sa lahat ng mga ginagawa ng pag-uusig din sa kanya ngayon mga kapartner, yung huhulihin na daw siya, yung naglabas na ng warrant of arrest ang ICC, tapos may hearing pa doon, yung regarding doon sa mga kapartner, yung sa naka-full battle gear sa Davao International Airport, yung mga ganun-ganun. Parang you can conclude na masasabi mo lang talaga nga, nagmahal lang naman si Tatay Digong sa bayan, 'di ba? Ay, ang sarap pakinggan. Alam mo yun, that simple word, nagmahal lang naman si Tatay sa bayan, 'di ba? At nakikita naman yun, at nararamdaman naman yun, hindi naman niya ginawa yun para sa sarili niya, para sa comfort niya. Kasi alam niya, pag kalabanin niya yung mga CPP, NPA dyan, kalabanin niya yung mga drugista dyan, wala. At risk yung buhay niya, pero he doesn't matter as long as he is the president. Gagawin niya anong dapat, dapat niyang ayusin ang Pilipinas, lalo na pagdating sa war on drugs mga kapartner. Pero yun nga, may mga tao talaga na they don't even appreciate it. They don't even think it is good kasi palagi niya sinasabi, human rights yan. Pero si Tatay Digong, paulit-ulit niya sinasabi na I care about the human lives. Lalong-lalo na sa mga inosente. Bakit yung mga pinapatay ba nila? Ano bang pinapatay ni Tatay Digong? Inosente ba? Hindi. Mga nangra-rape po yan, mga addict po yan. Oo. Minsan kasi, yung mga nagsasalita, hindi mo alam. Gusto ko talaga din na-try nyo na po ba sa isang pamilya na may addict po kayo dyan sa loob ng bahay? Kasi ako, I have really personal experience sa pag may addict talaga sa loob ng bahay, sira talaga yung buhay nyo. Buong pamilya nyo mga kapartner. Don't expect na may happiness dyan, may love, wala. Hindi talaga mag-e-exist yan. Ano ang sakit sa ulo? Yung isang tao dyan na addict, yun yung sakit sa ulo. Lahat talaga nakaka-stress yan mga kapartner. Kasi hindi mo alam anong takbo ng utak nila. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, nung nilinis niya lahat, makakapagsabi, salamat talaga tay kasi dumating ka.
Okay, sabi naman dito ni Jason Kapispisan. Jason, bakit na late ka, Jason Kapispisan? Good afternoon, Miss Carla, watching from UAE. Hello sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Kamusta po kayo dyan? Sabi naman dito ni Eden Bailo. Hello, Ma'am Carla, watching from Singapore. Solid PDP Team Duterte vote straight. Sabi ni Flor de Liza Clanog, pero inggit talaga sila kay PRRD kasi taong bayan ang kakampi niya at yun ang wala sa kanila. Sabi ni Lea Okada, bumibili ako ng boto ng families ko tag 500 pesos. Hoy, vote buying! 500 pesos pag binoto nilang straight PDP laban. Hay nako, di sayang para rin din sa kanila. Okay, pwede, Lea Okada, pwede sumali. Okay. Sabi naman dito ni John Joy Osabel, nagpasalamat po ako na dumating si PRRD sa Pilipinas dahil malaki po talagang pinagbabago sa Metro Manila. Dahil noong dumating na po siya ay dating talamak ay binago niya. Maraming biktima, rape at pagpatay. Talaga nakakaawa. How about naman ngayon, John Joy Osabel, kamusta naman dyan? Sabi, from Tondo, Manila po, ma'am. Hello! Sa mga taga-Tondo dyan. Yung mga sa lahat ng mga kasangga ko dyan. Uy, akala mo talaga taga-Tondo. Hello po sa inyo mga kapartner. Okay. Sabi naman ni Gabriel Franco Brenda Carla SMN News Best mamaya ng 6 Ha? Hindi. Hindi ko po schedule ngayon. Gabriel Jan Balaba. Sige, baka ano. Wait lang ha. Screenshot natin to para malaman siguro ng Okay. Okay lang. Kapartner ka lang, magsalita ka naman dyan. Wait lang. 'Di ba? Kasi para malaman nila. Baka kahapon po ito, baka last time po ito mga kapartner na hindi nyo lang siguro napansin. Okay na. Okay, patuloy tayo sa pagbabasa. Sabi naman dito ni Gabriel Jan Balaba, watching from Cebu City, happy Monday. Palakpak na ko at taga Cebu. Kamusta naman ka? Kamusta na pala kayo dyan? Ano pong weather dyan? Gabriel Jan Balaba, asa man ka sa Cebu, North, South, asa man ka dapit sa Bulacau, sa Talisay, or diri ka sa North, sa Mandawi, Hagubia, Consolacion, Ililoan. Okay. Comment down below kung asa ka dapit. Okay? Sabi naman dito mga kapartner ni, sabi ni Kim Reyna Vasquez, BBM time, pag may bibitayin sa UAE, sabi niya, deserve yung bitayin ating kabayan dahil may kasalanan. Grabe. Ayan na, Mr. Chair na tayo nito. Okay, sabi naman dito ni Sian Kubesihan, gusto kaya na mataon na mag-declare di BBM ng death penalty? Para sa akin gusto ko, pero lahat ng tao na may pagkakasala, lalo na sa korupsyon, mayaman o mahirap, walang sasantuhin. Pag ang mayaman tumakas sa ibang bansa, kailangan habulin at sagutin niya ang pagkasala sa Pilipinas. Sabi ni Caroline Colomar, CIA ang may malasakit sa aming mga OFW sa buong bansa. O siya, sorry. Hindi pala CIA. Siya pala kasi yung spell niya CIA talaga. Siya. Keep safe, always Tatay Digong. Sabi naman dito mga kapartner ni Juan Cesar Peras, maraming nagmahal sa kanya kasi siya lang ang yung tao na nakaintindi sa mahirap sa mga sundalo, pulis, lahat. Pati kami kasama sa taas ng sahod. Now, nagtaas ng sahod daw pero sahod namin ganoon pa rin. At hindi ka takot maglakad noon sa gabi. Now, nakakatakot o nakatakot? Ano ba? Nakakatakot? Kasi dami ng adik at hold up, nakaw, patay, halos lahat trahedya. Meron ngayong mahal lahat, taas ang taas. Incheck ka ba, Juan Cesar? Okay, sabi ni Risa Painag, mandap, dahil totoong mahal niya din ang mga Pilipino. Damako or at natin ang sincerity sa bawat kilos at salita ni FPRD. Okay, sabi naman dito ni Rowena Rosalda Rocafor, the best president ever at totoong public servant, solid Duterte here. Ay, maraming salamat po. Sabi naman dito ni Athene Oretsao Anepo, dahil siya lang ang natatanging presidente na pinakita ang kamay na bakal sa lahat ng abuso sa kapangyarihan at siya din lang ang sumagupa sa mga drug lords. Ilan lang yan sa mga ginawa niya na siyang naging pamantay ng pagmamahal ng taong bayan. Okay, dito tayo sa ating live mga kapartner bago tayo tuloy magtapos. Okay, sabi ni Gabriel Jan Balaba, salamat po, Ma'am Carla. Hindi mo pa sitanong saan ka ba banda sa Cebu? 'Di ba? Saan ka banda sa Cebu? Mag-comment kang bago. Basahin ko ha bago tayo magtuloy magtapos, okay? At saka, kamusta na yung lechon dyan? Gabriel Jan Balaba, kamusta na yung lechon dyan? Yung puso na to dira, ang mga pungko-pungko, ang tuslo buwa. Yan po yung mga best na mga
food dyan sa Cebu. And namimiss ko na rin yung mga food dyan. Ay, nagpaparinig. Okay, sabi naman ni Janjay Osabel, ay muli nagbalik na po sila ma'am. Noong panahon ni PRD, naglayas na po ang mga iba. Umuwi na ng probinsya ngayon, bumalik na po sila dahil maluwag na po kasi ngayon wala na silang yun po, so sad about it. Yung may presidente na hindi basta-basta yung hinarap niya para linisin lang, pero in just one snap, bumalik na agad. Nagva-vlog pa. Sabi ni Latlat Munes at Legazpi, dahil sa maraming nagawa para sa sambayan ng Pilipino, Pilipinas man o sa ibang bansa, ginawa niya ang dapat para sa mga taong bayan. Ang iba kasi bulag sa ginawa ng Pangulong Duterte. Dahil alam natin kung bakit kaya maraming nagmahal sa kanya dahil sa kabutihan ng Pangulong Duterte. Okay, sabi naman dito mga kapartner ni Sunny Gohames, no? Mahal din po niya ang taong bayan, tahimik ang paligid, walang nakawan at napapabalita at nakakabahalang mga bata na dinudukot ayon sa napapanood sa FB. Okay, sino pa ba dito? Sabi ni Lucar Samar, hindi siya sinungaling at hindi siya nagnakaw sa kaba ng bayan. Ginawa niya ang trabaho niya sa buong Pilipinas. Niyakap niya tayo at marami siyang nagawa. Siya lang ang the best na pinuno ng ating bansa. Alright, sabi naman dito mga kapartner, dami pang mga comments, no? Sabi ni Dina Ilarin na Fuderanan, dahil tapat at matapang, mahal siya ng taong bayan, talagang may paglalagyan ang mga kriminal at kurakot, maraming nagawa sa bayan. We love you always, Tatay Digong. Okay, sabi naman dito mga kapartner ni, okay, medyo mahaba-haba to, no? Pero babasahin natin to. Wait lang. Sabi ni Vladimir Jamil, bago po tayo tuloy magtapos, kasi magaling siya na presidente, marami siyang nagawa sa Pilipinas, sayang sana siya na lang naging presidente forever. Mayaman na sana ang Pilipinas ngayon kasi pinaganda niya bawat city sa buong Pilipinas. May mga airport at mga bridge at malinis ang Pasay. Ang number mga adik sa mga Pilipinas tuluyan na sanang nawala kung hindi pa natapos termino niya. Ang mga passport namin naging 10 years na at madali na mag-process ng mga papers, hindi ka na pabalik-balik, hindi ka na maabutan ng isang buwan sa pagkuha ng mga requirements. Grabe ang Pilipinas noon, ngayon. Bumalik naman, nawala na si Tatay Digong. Mga adik sana, mga matay na lahat yung nagbenta ng droga sa Pilipinas. Marami silang sinira ng mga kabataan at family. Mura ang bigas. Dati mga bilhin ngayon, grabe, sobra na. 3,300 ang isang sako sa bigas. Dati 1,500 lang. Grabe, double ang price. Sana si Tatay Digong na lang ang presidente sa Pilipinas forever. Ng PhilHealth ngayon, kinuha ng presidente, akala ko magiging 100% ng serbisyo ng PhilHealth. Oh my God, naging zero na sa Marcos administration. Wala ba silang isip? Akala matalino si Kurakot din pala. But I big trust him na makabalik ang mga... Puro na siya kalain mga kapartner. Alright mga kapartner, no? Ayan. So, wala na tayong enough time mga kapartner na para basahin po ang lahat ng mga comments yung mga kapartner, no? Pero wag po kayong magtampo, wag po kayong mangluod kasi hindi po yan nakakatulong sa ating bayan mga kapartner. But anyways mga kapartner, bukas magsama-sama po tayo ulit mga kapartner, no? Sa ating programang Opinion Mo from Mondays to Fridays mga kapartner, from 5 p.m. to 6 p.m. po yan mga kapartner. At sa lahat po pala, lahat ng mga ulit sa ating Team Live, Team Replay, Team Bluetooth, maraming salamat po at sa ating mga Pilipino, mga OFWs out there, at sa lahat po ng sumuporta kahapon mga kapartner, sa pasasalamat kay Tatay Digong. Maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta mga kapartner. At bukas po ulit magsama-sama tayo. Paalam! Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.